At magandang araw mga ka-tribu. Welcome sa another episode ng Usapang OFW. Andito po ako ngayon. I'm Ching B. Oo nga, Fernandez. akala ko ako Solo flight, ka na naman, solo oo. flight ako eh. Oo. Ako naman po si John Dodson. At live po tayo ngayon sa Daily Tribune Facebook page. Hopefully napanood ninyo yung hearing kaninang nandoon si Madriaga. Wala lang si Vice President. Of course, hindi daw siya talaga attend oo. sa House hearing. Oo, pero tapos na po yung hearing, kaya live na ho tayo ngayon sa Daily Tribune Facebook page, sa Daily Tribune PH sa YouTube, at Daily Tribune Official sa TikTok. And of course, kasama ho natin maya-maya lang ng konti, si Father Joy Tahonera. We'll pause for a short break. This break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes, our OFWs. Join Chingby Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montalibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Okay, we're back dito sa Usapang OFW on Tuesday afternoon dito sa Manila. Of course, patiin natin muna Ang mga may birthday, Miss Chingby, oo. ang mga kababayan muna natin. Okay, hello sa lahat ng nandyan, lalo na sa Taiwan, dahil nandyan si Father. Father Joy Tahonera. Of Yes. course, sa mga may birthday sa ngayon at kahapon. Ayan. Yan. Si Wala bang ano dyan, drum roll? ayan, mga birthday. Sa my birthday. Okay, so this is the birthday of former Senator Yes. Rodolfo Biasa. Ngayong araw. Ngayong araw, Oo. namayapa ng magiting na senador natin. Yes. Oh. Tapos of course, ang pamangkin ko po. Hi, Bong! Happy birthday, Talabo! Happy Okay, I think columnista natin, Kaibigan! kaibigan. oo. At of course, si Cito Beltran. Beltrano. Columnista ng Philippine Star. Oo. Philippine Star. Hi, Cito. Happy birthday. Wala ba dyan? Of course, si Miss Helen Dato, assistant of Miss Malin Bamba Sa sa PSC. PSC. Oo. And of course, yesterday, bago natin ipasok si Father, ang nag-birthday ang ating head ng digital production. Dahil siya ang ating head videographer. Ayan. Napakaganda po nito. Dapat nakikita niyo ito sa harap ng camera. Hi, Yuko. Happy birthday. Happy birthday! Wala ba dyan picture si Yuko? Meron. Mamaya, tawagin natin sa set para Makita siya. nila. Kung sino si Yuko. The lady behind the lens. Yes. Okay. Yes. Ngayon ho, Ngayon, medyo, I don't know whether Father Joy Tahonera ay gusto niyang discuss yung medyo mainit na palitan sa pagitan ni Pope Leo and US President Donald Trump. Ayan. oo. Kinamit. At eto na po, si Father Joy Father Tahonera. Joy Tahonera. Yes. ang Straight from ating- Taiwan. Correct, oo. Hello, Father. Kumusta po kayo dyan sa Taiwan? Good afternoon, good morning, good evening to all our listeners all over the world sa Usapang OFW. Yes, I think it's the big news right now is what Donald Trump said about Pope Leo and the backlash of his statement. And of course, the picture that he showed that he looked like Jesus Christ, helping someone. I think again, as I mentioned before, the issue now is even becoming bigger than just the war on oil in Iran, or nuclear, whatever it is, in the US, because it will also affect the migrants and the church, not only in the US but especially in the Middle East. If this tension don't calm down,
many will be affected because of the situation. Okay, Father, meron ka nabanggit, no, na isang magandang balita because of what's going on. Dahil nga sa Middle East, nagkakaroon ng tensyon, so maraming gustong umuwi. But at the same time, sa Taiwan, meron namang inopen na opportunities na pwede nating i-take advantage ng ating mga Pilipino. Would you mind to share it with our viewers, Father? Yes, effective last Monday, April 13, the government opened up the possibility of entering Taiwan as a nanny or a domestic helper. Right now, the law says only caretakers, caregivers can enter Taiwan as a migrant worker. But now they open it up, and around 1,400,000 household can can hire this kind of opening, and the work is primarily nanny to take care of your children below 12 years old, and of course at the same time a domestic helper in your house. Before, the requirement was unless your child is very sick that needs a caretaker, but now it's open to everyone. So a possibility of around 1.4 million jobs will open up in Taiwan, on top of the current 900,000 migrant workers in Taiwan. Father, magkanong sweldo nun kapareho ng carer, ng caregiver? Yes, yes. I see. Right now, the salary is around 20,000 NT, equivalent to around 630,000 US dollars. And if you have overtime, then maybe if you work on Sunday, that will be additional 1,000. Father, hindi ba... So you can make around 23,000, 22,000 a month in NT dollars. Kasi pare-parehong sweldo, no? Caterer, sa bahay din nagtatrabaho, and then housemaid, I mean domestic helper, and then you have the, what's the other one? Yaya. Yeah, nanny. Diba? Yeah. Nani, oo. Okay. Hindi kaya yan magkakaroon ng parang shifting ng choice from carer to nanny and domestic helper? Kasi parang mahirap ang carer, di ba? Dahil you take care of somebody who is either invalid or immobilized or someone who is challenged. Unlike kung yaya ka, yung bata, lumalaki. Kung ikay housemaid, kung ikay housemaid, ang aalagaan mo, yung bahay. Eh, yung bahay naman, hindi naman binubuhat. Yes. Yes, that is very true. That is very true. In one sense, that's why they're opening it up also, because they know it will be very competitive, because workers will select what kind of work they want. A domestic helper, a nanny, a child, somebody who takes care of a child, or a caretaker, caregiver, somebody who takes care of a sick person. So, Father, in relation to that, no, kasi sabi ko nga, medyo may downside yung being a carer, a caregiver. Kasi yung caregiver, challenge yung iyong inaalagaan, no? Either matanda yan, or bata na special, or na aksidente, etc. Ngayon, because of what's happening, dahil inopen nila ang housemaid at saka ang mga yaya, will there be any possibility of, let's say, raising the pay of a caregiver or a carer? Kasi mas malaki ang kanilang responsibilidad dahil ang kanilang aalagaan ay hindi someone who is, sabihin na natin hindi normal. Dahil Well, mas... we hope that they will increase the salary, because again, itong 20,000 NT right now na flat rate ay since 2022 pa. So 2026 na ngayon. So that was 4 years ago, going 5 years ago. So again, I hope that the government and the people will make the necessary adjustment. Again, in order for Taiwan to be competitive with Japan, Singapore, Hong Kong, and other countries. Okay, Father, isa pa. Sino magbabayad ng fee? Supposedly ang employer. Supposedly employer. And how will it work? The same process as hiring a caregiver? So, yes, the same process as hiring the factory workers and caregivers. You have to go through agency. But then at the same time now, Taiwan also allow direct hiring. In fact, TECO open an office in Manila for direct hiring. So hopefully, direct hiring is also possible. A direct referral. yung direct hiring is parang government to government o direct That's hiring? right. Yeah. Government to government. Government, correct? Kasi hindi pwedeng sila Yes. nag-hire. Kailangan Yes. kausap nila ang gobyerno natin. Yes. Ayan. So there are about 1.2 jobs open in Taiwan. Kaya nga lang, housemaid
at saka yaya. Question, Yeah. pag housemaid yaya, do we refer to a certain gender only or pwede yung houseboy? Pwedeng yayo? Well, hopefully it will be open to both. They didn't specify that. Of course, most of the time we think of the yaya or nanny or domestic helper as a female job. But again, hopefully, it will open up. Again, from my own experience in the Ugnayan migrant shelter, the best cook are the men. They cook better. They're the excellent cook. So I mean, again, the stereotype that women are the only one that is good in the kitchen, that's not true from my experience. Father, So, if I may say so, kasi nga, ang mga lalaki daw pa nagluto, marekado. Kung ano nilalagay na Dinadagdag na ingredient. sahog. Oo, sahog. Samantalang ang mga babae, iniisip, magkano na ba yung ginastos ko para sa Ayun. dish na to? So kailangan lang mapakain kayo. Hindi yung naubos na yung budget for 1 week, for 1 dish, for 1 day. Hindi Ayun. papayag si Father. You have to stretch the budget, Father. Ito yung multiplication of the bread na iniisip ng mga babae. Ayun. Yun lagi ang iniisip, Well, whether you're a talaga. daughter, you're a daughter or a wife or you're a mother, di ba? So, ang iniisip mo, yung 100 piso, pwede ko ba yung ipakain sa aking pamilya hanggang bukas? Yung tatay, talagang sasarapan niya. Kaya ubos na yung 100, nangutang pa ng 200 sa tindahan para madagdagan yung lahok ng isang sweet and sour. Oo nga. Because the father knows that he can earn and Ah. pay for the utang. Di ba? Yung mother, nagtitipid yan, or yung kapatid na babae, nagtitipid yan kasi nag-iisip siya, baka mamaya mo, hindi ko kaagad makover. I'm speaking as a woman, no? Hindi niya kaagad makover. Yung gagastusin ko ngayon hanggang bukas dahil baka hindi ko matrabaho yung aking pambayad dito. Pero yung mga lalaki, isip nila, kaya kong kitain yan. So, ubusin na natin ngayon sa isang dish ngayong gabi. Lulutuan ko kayo ng masarap na sweet and sour. So, Father, I agree. The men are better cooks. Magastos lang. Magastos lang. gastos lang. Magastos lang sila, oo. So, Father, going back to the jobs, no? Kailan magsisimula yan? Started last Monday. Nag-open up na sila. Pwede April na. 13. Pwede na. Yes. Pwede na. I see. Walang special requirement for recruitment agencies in the Philippines para ma-consider na pwedeng mag-deploy sa Taiwan ng housemaid at saka ng yaya? Specifics, hindi ko pa nabasa kung ano yung specifics na. But I would say it will be general to, like everywhere else. And again, ang competitive ng Pilipino will be like in Hong Kong or Singapore. A lot of young parents like their yaya to know how to speak English. Di ba yun isang market natin? Marunong mag-English ang yaya. Father, So- marunong sumayaw at kumanta. So pag ang iyong inaalagaan ay marunong kumanta at sumayaw, sigurado yan, Pinoy yan. Oo. Ang nag-alaga. Oo. Kasi, ayun, aral sa TikTok. Yes, kasama yun doon. No? Dancing, yung dancing na hindi puro kaliwat kanan ng paa. So magaling sumayaw at saka in tune. Okay. At saka pag kumanta, hindi sintonado, talagang detono. Pagka Ito, yung, no? Oo, pagka yung detono. bata kumanta ng kantang Bisaya, Oo. Sigurado Bisaya ang sigurado kanyang yaya. Bisaya Oo. na. Pero basta marunong yan sumayaw at saka kumanta, in all likelihood, 95% Pinoy yung kanyang yaya. Hold lang, Father. We'll just pause for a short break. And this break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes, our OFWs. Join Chingmi Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montalibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Yan, we are back dito sa Usapang OFW. Medyo curious lang tayo dun sa
sa numbers na binigay ni Father na 1.2. 1.2 million household. Yes. So nangangahulugan ba yun, Father, na 1.2 million household sa Taiwan 1.4 household. ay may bata na age 12 and below? Yeah. Yung 1.2 is because the government says if this opening is going to open up, around 1.400,000 household, 1.44, something like that, are eligible to hire ang nanny domestic helper. So meaning there is a possibility that 1 million opening for migrant workers will be available in Taiwan. Of course, that will not happen overnight. That will be gradual, you know. Right now, there are almost 900,000 factory workers, blue-collar workers, and caretakers in Taiwan. So now we are reaching almost 1 million migrant workers in Taiwan. This doesn't include the professionals like engineers and teachers and medical people. These are the blue-collar workers. And so if the government last Monday opened it up, nag-open na sila para sa mga nanny, mga babysitter, domestic helper, it means that in a few years, the number of migrants sa Taiwan will double up from the current almost 1 million and then another 1 million. In relation to that, no, kasi ang estimate is about 1.2 million na job openings. Ang question ko ngayon is, of course, everybody almost speaks English, no? Although sinabi ng ating DepEd na illiterate ang mga graduates. Tanong, recently, di ba? So ang tanong ko, Father, is, ito bang requirement sa pagiging yaya or pagiging housemaid? Meron bang minimum educational requirement? Ang high school graduate ba? Pwede na? Yung nag-test na lang? Or kailangan bang college graduate pa ako? No, I don't think na you need a college graduate. Pero yung detalye ng requirement ng trabaho, wala pa akong alam sa detalye. The government only made the announcement that starting last Monday, open na ang job opportunity na ito sa Taiwan. The requirement that they want, that I don't know. Wala pa yung detalye. So, ano yan, Father? Kung wala pa silang ni-release na requirements, at least yung minimum requirements for you to qualify sa Taiwan, paano yan? Wala pang hiring. Well, the government said it's open now. So again, usually naman yung detalye na yan, ibinibigay nila sa mga agencies eh. Okay. I'm sure there's a minimum age requirement, maybe some experience, some educational background, or some training backgrounds. So if next week, if I get some more information, I will provide you the details ng Carers, bago ka namin pakawala ng Father. Yung carers ngayon, what's the minimum requirement? Age, educational attainment, may ganun ba? Right now for the caregivers, yes, usually again, age, experience, they prepared, of course, meron kang, a little Chinese. Mga basic na ganyan. But then, of course, you learn that along the way. Right now, for example, sa caretakers, wala namang formal training silang requirement eh. Pero age, Father, age. Pwede bang 18 years old? Kasi sa atin, 18 years old is already of age. Kunyari, no, I think they will ask for much more mature, I think masyadong bata ang 18. I think 21 and above. ganyan ang hinahire sa carers ngayon, 21 years old and above, sa caregivers. And I'm sure that the employer will look for a more, some certain kind of maturity. I think 24, 25, 20 ideal. Again, I don't have the information on the details of the requirement, but I'm sure soon they will provide kung ano man yan. Father, bago nyo kami iwan, siguro we'll just ask you, no? Ano ang dapat naming isipin ngayon dun sa ginawa ni Donald Trump na alam namin masyado siyang mabiro, no? Pero yung ginawa niya na gumawa siya ng AI tapos ginawa niya para siya yung Divine Mercy. Kasi yung look niya parang yung Divine Mercy. Di ba nung Sunday, Yes, Divine yes. Mercy? So anong iisipin ng mga Katoliko na lang para hindi naman kami mag-isip ng masama? Well, I think again, like many things that happens in the world now, yun naman ay lilipas din kaagad eh.
Ililipat. And then of course people will remember. But I think again, the more important thing is we all work together, na ang mga bansa ay magkasundo, mag-usap, because as the war continues, lalong mahirap ang buhay nating lahat. So I think we focus on the more essential. And I think tama si Pope Leo dyan, that we should work for peace instead ng gera. Okay, because again, to prolong the war, to prolong the conflict, mas maraming apektadong tao sa buong mundo. Maraming migrants na maapektuhan, maraming negosyo na maapektuhan. So I think we pray for more essential, more important, and that is to work for peace. More negotiation, more dialogue, more open space for one another. Said talaga, Father, pari ka talaga. Thank you very much for that. We will think of that for the entire week hanggang Tuesday. So, Father, thank you. Thank you. Thank you so much. You take care. God bless. So that's Father Joy Tahonera, ang ating co-host partner sa Taiwan. Yan ho, tandaan nyo natin, no? Oh. So let's pray for peace. Let's work for peace. Let's pray for more space to understand each other, at saka ang ating daw pagtuunan ay mag-work together. Oo nga naman. Oh. Okay. Ayan. Alright. So, sabi ni Direk, break daw muna. Break muna. Commercial break. Commercial break. And this break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes, our OFWs. Join Chingby Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribun's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montalibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Okay, again, this is Usapang OFW, and sa ating susunod na segment, bago tayo nagsimula, we were anticipating na tuloy-tuloy ang hearing sa House Justice Panel sa impeachment complaints against sa Vice President Sara Duterte. Ngayon, sa pagkakataong ito ay may special guest tayo. Yes. In the person of our own columnist. esteemed columnist. Nakakatuwang basahin ng column ni no other than ang natin at ang ating very own attorney Edward Chico, political analyst ng Daily Tribune. Ayan. Ang aming Chicodero. Hello, attorney. Magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating programa. Ayan, attorney, ay wala naman duda na napanood mo yung hearing kung saan ay dumalo ang supposed bagman ni BP Sara, Si Madriaga. si Ramil Madriaga. Ano ba ang mo? Ano ang take mo sa mga pangyayari kanina pang umaga? Well, una sa lahat, alam mo, iba'y tinitignan sa tinititigan, whether we like it or not, even the Supreme Court recognizes this, an impeachment proceeding is a numbers game. So kung ang bilang talaga ay para ituloy, matutuloy talaga yan kahit ano ang mangyari. Kung ang bilang naman ay hindi, ay ganun din. And we've seen that historically, kapag kakaalyado mo ang Kongreso, meaning ang mababa at mataas na kapulungan, umpisa pa lang ng pagsusumite ng complaint, napapatay na agad. But if it's the other way around, at magtutuloy talaga yan. At ang kagandahan naman dito sa mababang kapulungan, yung miyembro ng Committee on Justice, marami sa kanila alam mo naman din yung kulay na talaga na. So this is actually very, very interesting. At hindi ko alam kung ano pwedeng gawin ni Sara Duterte. Manliligaw ba siya ng ibang mga mambabatas o kongresista? May bilang ba siya or wala? Kasi definitely, pag ito ay dinala sa plenaryo, expectedly, ang rekomendasyon na ito ay mauwi na sa pagsusumite ng articles of impeachment. Ang tanong ko lang, may bilang ba siya or wala? Or sufficient yung bilang laban sa kanya? But the way I see it,
magkakaroon ng articles of impeachment at sa Senado ito talaga magtatapos o mauuwi. Sabi mo, attorney, na posibleng ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives at mai-transmit yung impeachment case sa Senado. Oo, Okay. posible. Malinaw kitang-kita mo naman yung rhythm even right now as we speak. May follow-up ako. Yung mga nangyayari ngayon, di ba? Yan, meron tayong global crisis. So, ang hirap ng buhay ng tao. Maraming business ang medyo nagre-retrench or nagda-downsize. Tapos, kung makikita mo, wala halos kotse sa daan. Sa grocery, kulang ang mga stocks, di ba? Tapos, hindi naman ganun ka-optimistic yung ating mga leaders. And at the same time, pag tinanong mo sila, hindi mo naman makuha ang sagot. Tanong, kung sinasabi mo na may impeach si VP Sara, you think with all of this happening around us, tataya pa rin yung mga nasa House of Representatives para i-impeach si VP when at this point, kung magkakaroon tayo ng eleksyon, panalo na ang Duterte? Well, unang-una, yun nga yung dahilan kung bakit kinakailangan siyang ma-impeach at ma-convict because that's the only way you can perpetually disqualify her to run for office. Kasi whether we like it or not, ganyan talaga ang umiiral na kalakaran ngayon. Napakarami ng mga surveys na isinagawa at na-realize nila kung magkakaroon ng halalan even sa 2028, she's actually a formidable, solid, candidate. But I'm not saying she would automatically win. What I'm saying, masakit siya sa ulo kung siya yung kalaban mo, At kung makikita mo, kahit yun namang mga kontra sa kanya, di ba, nagsasabi sila na kinakailangan magsanib puwersa yung mga natitira pang mga kandidato para matalo siya. But if she could be perpetually disqualified, then that's an opportunity for the other candidates to actually be able to mount their respective campaigns and hopefully manalo sila. At makikita mo rin yung rhythm naman sa panig ni Sara Duterte. Pansinin mo, medyo niluluto at ginugroom na rin nila dito si Bastein, di ba? So lately, pumapailan lang yung mga pangalan niya, which presupposes pinaghahandaan din nila yung posibilidad na baka nga hindi lang ma-impeach si Sara sa mababang kupulungan, kundi mako-convict siya. Kasi tandaan mo sa Senado right now, may mga aligasyon na may ligawan na nangyayari. Kung tutuusin, may bilang dapat dyan si Sara, pero maraming mga senador nakakampi sa kanya ang may mga kasalukuyang kasong kinakaharap So may mga aligasyon daw na nagkakaligawan na. So pansinin mo na yung mga kaso ni Estrada, yung kaso halimbawa ni Joey Villanueva, ni Chis Escudero, parang naantala yung mga issues sa kanila sa flood control. May mga balita, allegation, but of course hindi ko naman pwedeng sabihin tama ito. Pero may mga ingay doon na baka raw kasi naliligawan sila na in exchange doon sa hindi pagsampan ng kaso laban sa kanila, kinakailangan nilang kumampi laban na kay Sara Duterte. So lahat ng mga balita na ito, bagamat hindi natin pwedeng patotohanan, nagpapakita talaga na meron na talagang naghahanda na lahat ng mga politiko para sa darating na 2028, hindi ba? At sa tingin ko, pare-pareho lang naman silang mga politiko na talagang nakatutok ang mata nila sa 2028. Mapa kay Sara Duterte yan, hanggang sa posibleng kandidato, halimbawa, ng mga makakalaban niya. So they've all been preparing for 2028. Na medyo nakakalungkot because I'm not saying impeachment should not proceed. Because impeachment, if there is really a ground, should actually continue. Walang masama dyan. At pangalawa, kung talaga may pananagutan si Sara Duterte, dapat talaga ihabla yan sa ombudsman para mapunta sa Sandigan Bayan because we're after accountability. Kaya lang, mas maganda sana kung yung mga mababatas natin, ipakita muna din nila na medyo may gigil din sila sa ibang mga importanteng issue. Kagaya ng energy crisis, kasi sa totoo lang, nakakainit na ng ulo kapag lumabas ka, ang mahal-mahal na ng diesel, hindi ba? Hindi naman tayo kasing yaman, halimbawa, ng mga magnanakaw dyan that they actually couldn't care less. Attorney, I want to follow through yung train of thoughts, Sabi mo, naghahanda nga si Sara, kaya nga nagkaroon ng launch, di ba, yung Rage. Nung Sunday sa San Juan Bayan with Baste as the new president of PDP. Yun na nga ang aking puntos, Nakita nila na hindi naman sila lulusot. Kahit pa ma-convict si Sara, merong another Duterte. And remember, ang Duterte is riding on the coattails of the Duterte, of the father Duterte, yung kanyang strength, di ba? So, you think, tataya pa rin sila na ma-impeach si Sara sa House of Representatives muna tayo, di ba? Kahit alam nila na nandiyan naman si Baste, Nandiyan pa rin yung another Duterte. So, tataya pa ba sila dyan para kay Sara? Laban kay Sara?
Unang-una sa lahat, whether we like it or not, iba din yung Sara Duterte kaysa kay Baste, hindi ba? Kasi unang-una, yung taong bayan, naka-warm up na sila sa idea that Sara actually would run for president. Si Baste, pangalawa, masyado pang bata, hindi pa masyadong handa, at hindi pa din masyado nakaka-warm up yung publiko. So as much as possible, mas gusto nila sana si Sara ang tumakbo. Kaya lang, wala silang magagawa. If Sara would be perpetually disqualified, kailangan ipagpatuloy ito ng isa pang Duterte halimbawa. At lahat naman sila, they're just basically riding along the coattails of the successes of the former president. Diba? Totoo naman niya kasi kung wala namang matandang Duterte, hindi naman walang dahilan para rin pumailan lang ang pangalan ng mga anak niya, hindi ba? Even si Sara Duterte, she's not necessarily eloquent. If you interview her, siya masyadong magaling sumagot, hindi siya kasing charismatic ng tatay niya. So let's face it, lahat naman ito nanggaling din naman talaga sa kanilang ama, hindi ba? Pero wala tayong magagawa. Talagang malaking bahagdan ng taong bayan ay ika nga desidido para sa kanila, solido para sa kanila. So ang tanong, handa pa rin ba yung mga kongresista na ika nga ay pagpatuloy pa rin yung impeachment? Yung iba dyan, obviously, handa kasi nakapagsalita na, nakakaya naman kung tatanggi pa sila. Halimbawa, kagaya sila Luistro, kagaya ng mga Makabayan Black. From the very get-go, alam natin yung boto nila at alam natin ang gagawin nila. Kagaya nito sila Congressman Terry Ridon. Alam nga namang sila ay ika nga ay babaliktad pa, hindi ba? At tanong lang sa kabuuan ng Kamara. So yun nga magandang pag-usapan. Will Sara actually be able to get the necessary number para hindi matuloy yung impeachment? Honestly, kung yung impeachment ay natuloy last year, bago tayo nagkaroon ng eleksyon, kung inayos nila yan, I think Sara would have been convicted. So ngayon, there's still the chance that she would be convicted. But I would not be surprised kung may bilang siya. Kasi tama ka sa sinabi mo, malakas siya talaga eh. So minsan, lalo't malapit na ang 2028, nasa usapin na yan ng pagtataya. Yung mga litik na politiko, hindi mo naman asahan yan na gagawa yan ng mga bagay-bagay para sa interes natin talaga. Lahat naman yan para sa interes lamang nila eh. Malapit na silang tumakbo, so pag-aaralan nila talaga maigi yan. Question, no? Itong si Ramil Madriaga, how do you assess him? Well, unang-una kasi, iba kasi ang assessment ng isang witness sa isang impeachment proceeding. Alam mo, unang-una, yung rules nila, they're not as stringent, halimbawa, doon sa rules of court. Kasi sa korte, unang-una, establish mo yung credibility. Pangalawa, establish mo yung competence. Pangatlo, sa bawat sasabihin niya, may impartial court na pwedeng suriin, halimbawa, yung mga pinagsasabi niya at yung mga kalaban, maaari siyang i-cross-examine. What's weird kasi about this impeachment proceeding kasi, it's the very first time we've had something like this. Hindi ba nung araw kasi halos dinidiretso na agad yan sa Senado kapag nakuha niya yung tamang bilang. Pero ito, it becomes an opportunity for them to actually be able to dig deep into the veracity of the allegations against the Vice President. Kaya nga di ba issue ngayon, mini trial ba to? Kung ang purpose ay probable cause, pag wala namang hearing, kukunin lang yung ebidensya, pero dito sila. But again, impeachment is sui generis proceeding, hindi natin alam. Pero yun ang sinasabi ko dito iba talaga yung tinitignan sa tinititigan. Hindi ba? So kapag ang mayorya halimbawa ng komite ay simpatetico kay Madriaga, wala siya sasabihing mali. Sa impeachment proceeding, kahit hearsay, pwede mo sabihin. Naalala ko nga, pinapakinggan ko kanina. Sinasabi niya na ikwento daw sa kanya ni Ryan Kilala na si Sara Duterte daw ay nahirapan sa law school. At si Sara Duterte daw ay mainit ang ulo sa law school. At talagang pinagbigyan lang daw, nilakad nila. In reality, hearsay yun. Sa ordinary court of law, that particular allegation is not admissible. Pero right now, tignan mo, may mga meme na lumalabas sa social media ngayon. Ang pakiwari natin ay totoo yan. And I would not even be surprised if the committee would even admit that as evidence. Kasi nga, iba talaga ang impeachment proceeding. So pag kaya natuloy, ibig sabihin, wala siyang bilang. Pag hindi natuloy, may bilang siya. Kasi kahit na ang ebidensya overwhelming, pag gusto kanilang ilusot, kaya kanilang ilusot. I want the public to understand that. It's a numbers game. Sinasabi mo numbers game, tapos marami kang sinabi analysis from House to Senate. So, fearless forecast. May impeach, tapos mako-convict, tapos perpetually disqualified, or hindi may impeach, kaya hindi mako-convict. Fearless forecast. A or B lang, A or B, walang in-between. Hindi, walang in between Nung una itong naisampa, sa tingin ko medyo hindi kumpiyansa ang Malacanang.
na siya ay mai-impeach at mako-convict kasi wala silang bilang sa Senado eh. Pero ang nangyari kasi, ang dami ring mga interventions na naganap behind the scenes. Ano? At hindi ko pwedeng sabihin yung ilan dyan, bagamat alam ko, kasi mahirap na, hindi ba? Alam niyo na kung bakit. We have to be very, very responsible. Pangalawa, may mga pangyayari rin. Ano? May maraming variables na sumingit along the way. So sa tingin ko, fearless forecast ko, I would not be surprised if she would be perpetually disqualified and if she would be convicted. So that is really a possibility now. But unlike last year, na sobrang automatic that she would have been convicted, ngayon, hindi rin ako magtataka kung hindi matutuloy. Kasi hindi ako pwedeng sumagot ngayon ng categorical kasi malapit na 2028 eh. Isipin mo na lamang halimbawa, habang nagkakagulo tayo dito sa impeachment, umugong ang taong bayan that they are for Sara. Mayat maya may mga kilos protesta, mayat maya may galit sila. Eh syempre susunod lang din naman yung mga mambabatas sa rhythm ng taong bayan, hindi ba? But on the other hand, habang nagpapatuloy naman ito at nakita nila na pwede talagang alisin si Sara, then they can actually do that at may i-embolden sila. Right now lang kasi sa Senate, kaya sinabi kong posible siyang ma-convict, yung bilang kasi hindi na sigurado eh. Nung una sigurado pa siya, like Jinggoy Estrada, hindi ko sigurado kung susuporta sa kanya. Hindi ko sigurado si Joel Villanueva o yung iba pang may kasong kinakaharap dito sa flood control project. Tandaan mo kay Bong Revilla napadali yan, pero bakit ngayon yung sa kanila nakabitin pa? So posible nagkakaroon ng ligawan. I really wouldn't know because I couldn't say that with certainty. But it's a possibility kasi tinitingnan ko lang from a historical standpoint, ganyan naman palagi ang nangyayari sa ligawan sa politika, hindi ba? So, fearless forecast, baka makonvict. Pwede. Pwede. Dahil maraming nakabitin. Na mga, alam mo naman, mahirap pagka nakabitin eh. Oo, maraming angas-angas na nakabitin. Kaya kasi yung naunang impeachment kasi, last year kasi, nakita ko sino yung medyo pumapabor. May linya kagad eh. May Oo, pumapabor kay division, Sara. At ang nangyari yata, batay na rin sa sinasabi ni attorney, parang nadiinan. So the power of the state parang nagamit to as leverage, as a threat. May tanong pa ako, meron pa kasi kaming isang factor na nadidinig. Sino nga ang ating D, di ba? D. Ang speaker is Si Speaker Bogie, D. Oo. Pero umugong na baka mapalitan ni GMA, dating President GMA. Kung yari, attorney, kung yaring mapalitan, kasi umugong yan eh. Mapalitan ng speaker with PGMA. What do you think is the scenario? Well, unang-una, kapag naupo si Gloria Macapagal Arroyo, ibig sabihin siya ang may bilang. So kung siya ang may bilang, siya ang mayorya. Kung siya ang mayorya, edi siya ang masusunod. Hindi ba? So may posibilidad na hindi may impeach sana sa House of Representatives. Ganun lang kasimple yan. But the fact na hindi nagtagumpay, ibig sabihin, kulang pa yung bilang nila. Kasi tandaan mo, everything is a numbers game there. Kung may bilang si GMA, dapat by this time, siya na ang speaker, hindi ba? Okay. So, any more question dyan? Okay na. Ano ito yan? Parang abangan na lang eh. Parang ganun na lang. Attorney, isa na lang, meron pa ako. Kung yari nga, matuloy si GMA, and we know that GMA is a friend of PBBM and a friend of Sara. Diba? If you're going to read between that political network of the president, of the former president, at sa kanyang impluensya, and the way she used to work as president, na ganyan din ang kanyang kinakaharap, diba? Crisis na gusto rin siyang tanggalin. How would you think she will react para i-balance yung kanyang relationship with PBBM at saka kay Sara? Unang-una, isipin na lang natin, sa lahat ng tiyempo, bakit ngayon merong ugong-ugong na maaari siyang pumalit? Ano ang dahilan? Bakit kailangan niyang pumalit ngayon? Why this time? So, ibig sabihin, it has something to do with the impeachment. So, I'm pretty sure that if she would be the next speaker, ibig sabihin, it would be a good thing for Sara Duterte. Yan, sobrang fearless forecast ako dyan. Sure ako dyan. Think, kung magiging speaker si GMA, meron ding slight window na binibigay ang PBBM administration para magkaroon sila ng room for a dialogue at ng magkasundo. Kasi di ba sinabi mo, hindi naman po pwede si GMA na maging speaker kung wala siyang numbers. And usually,
whether we like it or not, we should admit na kapag walang blessing ng presidente, hindi naman nagiging speaker. Ay, yun nga yung dahilan kung ba't hindi siya naging speaker ngayon. Ano? Kaya lang kasi, ang weird kasi dito, BBM is not necessarily a lame duck president yet. Kasi 2026 pa lang eh. Kung mga 2027 nangyari ito, he would have been a lame duck president. And I'm pretty sure yung mga lintik na kongresista na yan, mag-iiba na yung ihip ng hangin yan. Kung malakas si Sara, most likely kakampi sila. So ngayon, kailangan, nagdi-decide sila kung sino sila tataya kasi pwede ba silang tumaya. So to a certain extent, the president can still wield influence and that is understandable. Kaya lang, sinasabi ko lang, kung si GMA ang mananalo, ibig sabihin wala nang impluensya si BBM kasi si GMA definitely would stand by Sara Duterte because that's the only reason why umuugong yung pangalan niya. Kasi kung talaga magiging speaker, hindi dapat noon pa. Hindi ka naman magiging speaker dyan ng wala lang, hindi ba? But the mere fact na hindi siya nanalo at wala siyang bilang, ibig sabihin, the president can still pull punches. She's not yet a lame duck president because historically, nagiging lame duck ka. Dapat yung mga huling 8 buwan, yung huling taon. So, ibig sabihin, ang Pangulo ay meron pang control. Ganun lang naman yan, more or less. Control sa House, pero wala siyang control sa energy crisis natin. Kahit may emergency power siya. Puro Pero ito, interesting lang, I just wanna say this, sabi kasi ni Recto, hindi ba kapag daw pinutol natin itong excise tax at itong VAT on petroleum products, mawawalan tayo ng 20 billion. But I just would like to reiterate this, base sa mga datos po, ang nawawala pong pera because of our inefficiency in collecting taxes and because of corruption, 1 trillion a year. So, ibig sabihin, kung efficient ang gobyerno, hindi na natin po problemahin itong 320 kasi may 1 trillion tayo at the very least. So, I just want to state that for the record. Final question ako sa'yo, attorney. Simple lang. Sabi mo kasi numbers game lang yung sa House saka sa Senado, no? So, ang question ko ito, sa tingin mo ba magkakaubusan uli ng maleta? Marami sa Remova. Ano mo naman, habang may sibilisasyon, may maleta. Ganun lang kasimple yan. Walang tampipi. So, maraming salamat, no? This is such a enlightening discussion. Mahirap ang buhay ngayon, kailangan mo talaga ng maleta. Tampipi na lang, mahal ang maleta. Pera pa yung maleta. So, thank you very much, Attorney Chico. We hope to have you again in our next episodes. So, Ay, sa ulitin po kasi idol ko po si Sir Jan Sa marami. dapat bisitahin mo ang Tribune. Oh, Balik ka dito sa sa bahay mo. alright. Okay. Salamat po. Thank you very much. So that's Attorney Edward Chico, a political analyst and a columnist of Daily Tribune. We'll pause for a short break. And this break is brought to you by Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Union Bank, it starts with you. Usapang OFW is the show that honors the journeys of our modern-day heroes, our OFWs. Join Chingmi Fernandez, John Dodson, and Rafi Ayang every Tuesday and Thursday at 3 p.m. to hear the real stories behind the sacrifices. Watch it live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Want to hear from thought leaders shaping our world? Straight Talk with Chito Lazada and Ted Montalibano dives into leadership, politics, and business every Wednesday at 10 a.m. Catch conversation live on Daily Tribune's Facebook page, Tribune Now on YouTube, and Daily Tribune Official on TikTok. Naubusan tayo ng oras sa napakagandang discussion natin. Nakakwento. First with Father Joy Tahonera and then Attorney Edward Chico. Yes. No? Okay. So ngayon, siyempre, ang pinakakaantay natin. No other than Manong Jo, ang spokesperson ng Manila Electric Company or Meralco. Pasok. Welcome po mga katribos at maraming salamat for joining me dito sa Ask Manong Joe. May natanggap po akong tanong mula kay netizen Patricia Manalo. Sabi ni Patricia, may epekto ba yung gera ngayon sa Middle East sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas?
Tataas na naman ba ang singil sa kuryente? Paano naman kami? Susubukan ko hong isimplify ang explanation dito. Opo, Miss Patricia, ang gulo sa Middle East ay nakakaapekto sa presyuhan ng kuryente sa Pilipinas. Karamihan sa fuel source na ginagamit ng generation companies ay imported. Nakabase sa world market prices ang presyuhan ng ating imported fuel source. Kapag may disruption na naging dahilan ng pagkaantala ng normal na supply chain, siyempre, tataas ang presyo ng mga pinagkukunan ng fuel nitong mga generation companies, maging yan ay coal, LNG o langis sa international market. At dahil ang mga ito ang ginagamit para mag-generate ng kuryente, apektado ang presyo. Ang resulta, kapag apektado ang kanilang presyo, pati yung binebenta nila sa mga distribution utilities tulad ng Meralco, ay tataas din sa generation charge na nakikita sa ating bill. Bilang aksyon, agad naman iniutos ng aming mahal na chairman, Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan o MVP, na i-review namin ang fuel supply mix ng Meralco para masigurong may sapat na supply at ma-manage ang tinatawag na price volatility ng kuryente. Ang Meralco po ay nakikipag-ugnayan na rin sa mga suppliers namin para kahit paano mapanatili at masikap nating ipatupad yung tinatawag na least cost sa ating generation charges hanggat sa makakaya natin. At ma-prioritize ang reliability ng sistema para maproteksyonan ang mga consumers. Kasabay nito, sinusuportahan din ng Meralco ang panawagan ng mahal nating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Energy na palaksin ang kampanya sa energy saving at energy efficiency sa buong bansa. Ibig sabihin, hindi lang po dapat ang gobyerno ang magpatupad nito, kundi maging ang private sector ay dapat din kumilos. Kumbaga bayanihan at tulong-tulong po tayo. Ang masinop at matalinong paggamit ng kuryente ay simpleng pamamaraan pero may malaking epekto. Kaya mga kaliwanag at mga katribo, tandaan natin na ang energy efficiency ay hindi lang pagtitipid ng ating konsumo kung hindi isang malaking tulong para sa buong bansa. Sama-sama po tayong mag-conserve ng electricity para masigurong may sapat na kuryente at kahit papaano maging manageable ang presyo sa mga darating na linggo. Yan po ang aking sagot. Naway nakapagbigay ho tayo ng konting aral sa ating mga katribo at mga kaliwanag. Hanggang sa muli, ako po muli ang inyong lingkod, Manong Joe Saldariaga. Mag-ingat po kayong lahat. Thank you, Manong Joe, sa iyong explainer, digital explainer ni Manong Joe ng Meralco. Of course, para sa mga tribo, teka muna. Ano tayo? Abangan, no? Abangan ng mga shows natin bukas, starting with Perfect. Yes. Straight Talk. Straight Talk at 10 and, o'clock. Of course, followed by reruns of Kalampag at 11 a.m. at Hot Patatas ng alas 3 ng hapon. Ayan. And of course, meron din po tayong News on Q every Mondays to Fridays, alas 9:30, alauna at saka alas 4:30 ng hapon at tuwing Sabado at Linggo at 11 a.m. Of course, yan ay mapapanood nyo sa ating Daily Tribune Facebook page, Daily Tribune, PH, TikTok, YouTube. YouTube, at sa TikTok naman ay Daily Tribune Official. Ayan. Okay. So, ayan. So, tingnan nyo na lang ho. Puntahan nyo rin ho ang aming tribune.net.ph and join us via Katribu sa Viber. Alright. So, this is Usapang OFW. I'm Ching B. Fernandez. Ako naman po si John Dodson. We will see you on Thursday.